Ito yung pinanghahawakan po mga kapatid ng mga kapatid natin. Siyempre, ito po ay opinion po ng mga ulama natin to ha. Ngayon, narinig niyo po yung binanggit ko kanina na mga dalil na nagpapatunay na bawal mag-fasting ng Friday. Bagkus doon sa ibang hadith, wag mo daw gawing espesyal. Ika nga, talagang paplanuhin mo na sabi mo, gusto ko mag-fasting. Okay, itong darating na Friday, gusto ko mag-fasting. Dito papasok yung pagbabawal. Dito pagpapasok yung pagbabawal. Maliban, ang propeta mismo sallallahu alaihi wasallam nagbigay ng exemption. Nagbigay siya ng exemption. Sabi niya, illa an yakuna fi sawmin yasumuhu ahadukum. Maliban sa isang pag-aayuno na talagang pinag-aayunuhan na po ng isa sa inyo yan. So dito, hindi papasok yung pagbabawal. Pangalawa na hindi pinapasukan ng pagbabawal dito kapag isinamahan mo yung Friday ng Thursday o yung Friday ng Sabado. So walang pagbabawal doon. Sabi nga ni Ibn Qudama, rahimahullah, yukrahu ifradu yawmil jum'ati bis-sawmi illa an yuwafiqa dhalika sawman kana yasumuhu. Makruh, hindi kaaya-aya na ayunuhan ang araw ng Jumaa maliban kung tumugma sa araw ng Jumaa ang fasting na nakasanayan mo. Mithlu man yasumu yawman wa yuftiru yawman fayuwafiqu sawmahu yawmal Jumaa. So, halimbawa, ang fasting mo, kagaya ng fasting ni Dawud, alayhi salam. Fasting ka ngayon, then bukas, kakain ka na naman. Then sa next day, fasting, then kakain ka naman sa susunod na araw. Yan po yung pinakamainam na fasting, fasting ni Dawud, alayhi salam. So, kung ganun po yung paraan ng fasting, nakasanayan mo yun, tumugma sa Friday, walang pagbabawal doon. Ito, banggitin natin ang opinion ng ating mga ulama. Nagkaroon po ng opinion ang ating mga ulama kung pwede bang mag-fasting sa araw ng Jumu'ah na ang pinag-uusapan natin dito na fasting ay ang sunna o voluntaryo na fasting. Ngayon mga kapatid, unang opinion ng ating mga ulama, ito po ay pananaw ng Ahlul Zahiriyah ni Ibn Hazm rahimahullah. Para kay Ibn Hazm, rahimahullah, ang pagpa-fasting lang sa araw ng Jumaa haram. Kay Ibn Hazm, rahimahullah, sa araw lang ng Jumaa, bawal talaga sa kanya yan. So inshallah mga kapatid, maghintay lang po kayo, ipapasok natin yung Arafah. Basta focus lang kayo, makinig lang kayo na mabuti, palalawakin po natin ang ating kaalaman. Para kay Ibn Hazm, basta pag nag-fasting ka sa Friday, bawal talaga sa kanya yan. At nagbanggit pa siya ng ilan sa mga sahaba na sumasang-ayon sa kanyang pananaw. So para kay Ibn Hazm, mula sa mga scholar ng Zahiriyah, kung saan kinukuha lang talaga nila yung hayag ng hadith, bawal kay Ibn Hazm na mag-fasting sa Friday lang. Pangalawang pananaw, kay Imam Abu Hanifa, pwede sa kanya mutlakan, bila karaha. Kay Imam Abu Hanifa, pwede sa kanyang fasting ng Friday. Walang pagbabawal. Kay Abu Hanifa, pwede sa kanyang fasting sa Friday lang. Basta pag nag-fasting ka ng Friday, may dahilan ka man, o wala kang dahilan, walang pagbabawal para kay Imam Abu Hanifa. Okay. Pangatlo, kay Imam Malik. Para kay Imam Malik, yung pagbabawal sa panahon lang ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Si Imam Malik, ang pagbabawal para sa kanya ay sa kapanahunan lang ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya nung siya daw ay namatay, wala nang pagbabawal. Kaya itong si Imam Abu Hanifa at saka si Imam Malik, pwede sa kanila ang mag-fasting ng araw ng Friday nang walang pagbabawal. Sa dalawang opinion na ito mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ngayon, ayon sa pananaw ng karamihan sa mga ulama, sa mga scholar ng Shafi'iyya, sa mga scholar ng Hanabila, at karamihan sa mga ulama, pag nag-fasting ka sa araw ng Jumu'ah,
na wala kang dahilan basta nag-fasting ka lang sa araw ng Jumu'ah, ang pananaw ng karamihan sa mga ulama, mula sa mga Hanabila, mula sa mga Shafi'iyah, na ang pagpa-fasting sa araw na yan ay makruh. Makruh. Anong ibig sabihin ng makruh? So, ang makruh dito mga kapatid, nahati sa dalawa. Ang makruh ay nahati sa dalawa. Pag sinabing makruh, ay bagay na hindi po kaaya-aya. Pero hindi naman umabot sa antas na haram. So, mayroon tayong tinatawag na makruhun lit-tahrim wa makruhun lit-tanzih. So, ang pananaw po ng karamihan sa mga ulama na binanggit ko kanina na ang pagfa-fasting po sa araw lamang ng Jumu'ah ay makruhun karahat at tanzih. Makruh lamang sa antas na hindi naman umabot sa pagbabawal. Ika nga, pag nag-fasting ka pa rin, hindi ka pa rin magkakasala. Yan ang pananaw ng karamihan sa mga ulama. Yun, ang pananaw po ng karamihan sa mga ulama, yun ay kung wala kang mabigat na dahilan. Dahil ang karamihan sa mga ulama natin, mga kapatid, kung mayroong kang mabigat na dahilan kung bakit ka magfa-fasting sa Friday na hindi mo naman intentional, kumbaga hindi mo pinili yung Friday na kusa mong pinili. Wala kang intensyon na mag-fasting ng Friday. Kaya lang, ang intensyon mo lang dahil bukas, araw ng Arafah. Hindi mo naman alam na Friday bukas. Hindi mo ginusto yan. Malinaw po? Hindi intentional, hindi mo ginusto na yung Friday ang pagpa-fastingan mo. Malinaw po mga kapatid? Kundi, gusto mong mag-fasting ng Arafah. Anong magagawa mo sa Friday tumugma? Isa lang malinaw. Wala tayong magawa. Dahil ang Arafah, gusto kong fastingan. Tumugma sa Friday, may kasalanan ba ako? Wala akong kasalanan. Dahil ang sabi ng propeta, sallallahu alaihi wasallam, siyamu yawmi Arafatin ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'da. Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pagfa-fasting sa araw, isang araw lang yun, sabi niya, ang pagfa-fasting sa araw ng Arafah ay inaasam ko sa Allah subhanahu wa ta'ala, hinahangad ko sa Allah na patawarin ang kasalanan ng nag-fasting sa araw ng Arafah, ang nakaraang taong kanyang kasalanan at ang susunod na taon na kanyang kasalanan. So, 2 taon na pinapatawad sa kanya. So, hindi po nagbanggit ang propeta na dapat dagdagan ng araw before o dagdagan ng araw after. Kaya naman, ang pananaw ng karamihan sa mga ulama na ang pagfa-fasting sa araw ng Jumu'ah na mayroong dahilan ay walang pagbabawal. Bakit? Dahil hindi mo naman ginusto na yung Friday ang fa-fastingan mo, kundi ang gusto mo lang talaga fastingan yung araw ng Arafah at hindi ang araw ng Friday. Sadyang tumugma lang sa Friday. Hindi mo alam na Friday. Anong malay mo? Hindi mo naman ginusto yan. May kasalanan ba ako na tumugma sa araw ng Friday ang Arafah? Papasok ba ako sa pagbabawal? Wala akong magawa. Bakit? Sinabi kasi ng propeta, Ustad, na araw ng Arafah fastingan ko, ano magagawa ko, Ustad? Friday lang po yung fastingan ko. Wala pagbabawal. Kasi hindi mo naman ginusto yung Friday. Tumugma lang sa Friday. May kasalanan ba ako dahil Friday tumugma? Hindi ko kasalanan yun. Dahil hindi ko intention na Friday ang pinili kong araw. Hindi ko pinili yan. Sadyang pinili ng Allah na ang araw ng Arafah ay itugma sa Friday, so hindi ko pinili yun. Pinili ng Allah. Ang Allah ang pumili. So kasalanan ko ba na pinili ng Allah para sa akin ang araw ng Friday? Hindi ko kasalanan, kapatid. So isa lang malinaw po. So ang pagbabawal na binanggit ng mga kapatid natin na nagbabawal, yan ay pananaw ng Al-Zahiriyah, pananaw ni Ibn Hazm yan. Which is, yun yung kanyang pananaw. Pero sabi ko nga, ang karamihan sa ulama, hindi bawal yun. Makruh lang naman sa kanila, makruh, hindi naman umabot sa antas na haram. Yung pong nagsasabi na haram,
Pananaw ni Ibn Hazm yun. Yun namang nagsasabi na makro, yung makro, magkaiba po ang makro at haram. Minsan yung mga nagpo-post, minsan hindi nila ipinapaliwanag, baka ang ipagkakaintindi nila sa makro haram. Magkaiba po yun. Ang pananaw po ng karamihan sa ulama, makro. Makro. Hindi po haram. Magkaiba po yung haram at makro. Pag sinabing makro, pag nag-fasting ka sa araw na yan, wala ka pa rin kasalanan. Pero ang pag-iwas mo, mas mainam. Inshallah, malino po. Baka mamaya, yung iba, pagkaintindi nila sa makro, haram. Magkaiba po yung dalawa. Yung makro, litanzi, yan po ang pananaw ng karamihan sa ulama. Yun ay kung wala kang dahilan. Kung baga, pipiliin ko lang yung Friday, next Friday, gusto ko mag-fasting. Wala akong dahilan. Yun yung makro. Pero hindi bawal. Kasi magkaibang makro sa haram eh. So, dapat paghiwalayin natin na makro at saka ang haram. Kaya inuulit ko po mga kapatid, ang pagpa-fasting na bukas lamang, kumbaga, yun lang yung fastingan mo bukas lang dahil sabi nga natin na ang pagpa-fasting sa araw ng Arafah ay napakalaki ng gantimpala, pipiliin mo yung araw na yun, walang pagbabawal. Kasi hindi mo naman ginusto na itugma sa Friday. Hindi mo gusto yun na itugma sa Friday. Sadyang tumugma sa Friday yung araw ng Arafah. Kaya bakit ako pagbabawalan? At bakit ako magkakasala sa bagay na ito? Okay. So, inshallah, malino po. Yung pong mga tanong na wala pong connection muna sa topic ko ay siguro hindi ko po muna sasagutin dahil tapos na po yung oras ko. Ngayon, sa ibang mga ulama, halimbawa si Sheikh bin Baz, rahimahullah, para sa kanya, para iwas sa opinion ng ating mga ulama, mag-fasting ka na lang sa Thursday, samahan mo lang Friday, kahit araw pa ng Arafah yan, o mag-fasting ka ng Friday, samahan mo lang Sabado. Hindi naman pwedeng samahan ng Sabado. Pag nag-fasting ako bukas, samahan ko lang Sabado, hindi pwedeng mangyari yun. Kasi bakit? After ng Sabado, Eid, which is napagkasunduan ng mga ulama na haram na mag-fasting ng Eid. So, paano kung sasamahan ng Friday ng Sabado? Di po ba mga kapatid? Kung magfa-fasting ako, halimbawa, sasabihin natin na bawal mag-fasting ng araw ng Friday, maliban samahan mo ng Thursday o samahan mo ng Sabado. Paano yan? Sa Arafah, hindi applicable yung hadis na ito sa Arafah. Hindi po applicable ang hadis na ito sa araw ng Arafah. Bakit? Arafah, ako magfa-fasting lang, samahan mo na lang, mas mainam, samahan mo na lang Friday. Paano ko sasamahan ng Sabado? Every yearly, talagang kasunod talaga ng Arafah, Eid, which is nagkasundo ang mga ulama na haram na mag-fasting sa Eid. Kahit na may kasamang araw before Eid o after Eid, talagang haram yun. Kahit samahan mo pa ng araw before Eid, Eidul Fitr, o araw after Eid, mag-fasting ka sa Eid dahil sasamahan mo naman bukas, hindi kasama dito sa dalil. Okay, so inshallah malinaw po. So, hindi applicable yung pagbabawal doon sa araw ng Arafah. Kasi kung, sabi ko nga, magpa-fast na sa araw ng Arafah, mas mainam, samahan mo ng Sabado. Sino magsasabi sa'yo na samahan ko ng Sabado? Haram mag-fasting ng Sabado kasi Eid yan. Di po ba mga kapatid? Sino magpa-fasting ng araw ng Sabado na Eidul Adha yan? So wala tayong magawa. So wala pong bawal, wala pong pagbabawal, at hindi po makro na mag-fasting sa araw ng Jum'ah, which is araw ng Arafah, dahil hindi ko naman intensyon na piliin ang araw ng Jum'ah, tumugma lang talaga sa Jum'ah yung araw ng Arafah. So ipagkalubnawa sa atin ng Allah na makapag-fasting tayo bukas at makamit natin ang 2 taon na gantimpala, nakaraang taon at susunod na taon. Pero kung may tanong dito, paano ba Ustad, hindi pa ako nakapagbayad ng utang? Gusto ko mag-fasting ng Arafah. Okay, wala problema. Mag-fasting ka bukas, araw ng Arafah. Then after ng mga ilang araw, magbayad ka. Pwede rin naman isabay mo yung utang mo bukas. Magbayad ka bukas plus intention na araw ng Arafah. Pwede rin po yun. So wala pong problema doon sa mga tao na nagtatanong tungkol sa bagay na yan. So meron tanong dito, siguro sagutin ko na lang po si Ustad kasi pabalik-balik yung tanong niya. Halimbawa, ang isang kambing pero pinagtulong-tulungan ng karamihan, ang pagpapabili, pwede po ba yun? Pwede kanino? Ang isang kambing, isang tao lang po yan. So dito po,
Halimbawa, nagtulong-tulong tayo, depende kung kanino po ipapangalan. Kasi ang kambing, isa lang po talaga yan. Wala pong nagsabi na ulama, wala pong pananaw ang mga ulama na ang isang kambing ay pwede po marami. Hindi po, Ustaz Salahuddin Abdul Manan, wala po sa mga ulama ang nagsabi ng isang kambing ay pwede po tayo doon. Maliban lang sa iisang bahay. Sa isang bahay o isang pamilya, pwede yon. Pero halimbawa sa isang kambing, doon tayo lahat, hindi pwede yan. Ang pwede lang sa maramihan, baka at kalabaw. Pwede sa maramihan, baka at kalabaw. Pwede tayo mag-amot-amot na hindi magkakamag-anak, hindi magkakakilala. Mag-amot-amot tayo sa kalabaw, baka pwede hanggang 7. Pero yung kambing, mag-amot-amot tayo, dapat sa isang tao lang talaga yan. Hindi yan pwede, kailangan ipangalan lang doon sa isang tao. Pero magkakaroon pa rin ako ng gantimpala. Pero yung udhiyah, sa iisang tao lang po yan, may papangalan sa kanya. Pero ang gantimpala ko, magkakaroon pa rin ako ng gantimpala dahil nag-share ako doon sa kinatay na yon. So, hindi ko na po patatagalin, hanggang dito na lamang. Share na lang po ang video na to para mas maintindihan po ng mga kapatid natin at napalawak natin ang kanilang kaalaman sa pagpa-fasting sa araw lang ng Jumu'ah. Hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam wa sallallahu. Bago yan, baka may nagtatanong, obligado ba mag-fasting bukas? Hindi po obligado. Sunna lang. Pag sa sunna lang, ibig sabihin, mag-fasting ka, may gantimpala, alhamdulillah. Pag hindi ka nakapag-fasting, wala kang kasalanan. So hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.